You were in many works na you played major roles yung mayroong societal and environmental issues. So, ano masasabi mo? Marami na ding nag-speak out, I think, yung mga artists at Twitter yung regarding sa resort sa Chocolate Hills. Oo. Parang sa akin, parang wag nating, kasi yung Chocolate Hills, ano yan eh, natural resources na yan ng Pilipinas at isa yan sa mapagmamalaki nating natural ng bansa natin ng Pilipinas. Kilala siya hindi lang dito, worldwide. So, para sa akin, wag tayong mag-cross ng boundary ng gano'n kasi at tagal nating kinilala na ang Chocolate Hills ay Chocolate Hills lang, walang resort. So para sa akin, against ako doon. Parang minsan, tayong mga tao, minsan, in a way, parang nakakalimutan natin yung mga mga limitations natin. Diba? Pero hindi ko sinasabing lahat pero sana igalang natin kung ano yung nag-i-exist na imbes na baguhin natin, i-rehabilitate natin or i-restore natin, pero huwag natin baguhin kasi part yan ng history natin bilang Pilipino. Diba? So shooting of course takes you to make many places. Ano yung place na nag-iwan talaga ng imprint sa'yo? Or places? Lugar? Yeah. Kasi hindi ko, ako kasi pag nag-shoot parang mahalaga sa akin yung location eh. Kasi doon ko lalo busang nakikilala yung character na pinaportray ko at yung mga kasama ko sa sa kwento. Kasi naniniwala ako na the environment is also your co-actor. So para sa akin hindi ko makakalimutan yung mga shoot ko na ginawa sa Baguio, yung Muli ni Adolf Alex. Iba yung pakiramdam ko habang nag-shoot ako ng Muli ni Adolf Alex, kasama ko na si Sid Lucero. Kumbaga, sa term natin, may sanib yung lugar. Natutulungan ka niya lalong pumasok sa character na pinaportray mo. Lalo pa yung lamig ng Baguio, may kakaibang, yung vulnerability ba, binubuksan niya. So isa-isa hindi ko makakalimutan, ano pa ba, siguro yun muna. Basta unforgettable sa akin ang Baguio. Kasi minulto din kami doon sa eksenang yun. So, of course. Yun lang ko naaalala. Yeah, so Arnold, sa lahat ng roles na ginawa mo, ano yung pinakamatagal na natatanda mo na nag-prepare ka? I mean, which role? Yung Graceland. Oh yeah, 2010 ba yung line? Ang character ko doon si Marlon. Siya yung entry natin sa Tribeca International Film Festival and nagkaroon siya ng commercial screening sa Amerika. Sabay natin noon ng G.I. Joe. So yun talagang siyempre ang hirap yung shoot din namin eh. So ang init, pawisan. So parang yun na si Marlon, effortless, physically, yun na si Marlon. Pero syempre, hindi lang naman physical. Kailangan yung emotional ni Marlon, ma-portray ko ng gusto. So, humugot ako sa sarili kong mga karanasan. At syempre, nag-research din ako. May mga tao na pinag-aralan ko na, oy, ganito pala maging driver. So, ayun. And yung story ni Marlon, very interesting kasi, sana mapanood nyo pa siya. Basta sa akin, unforgettable yung character ko as Marlon, si Graceland. And may support siya. Yung police. Of course. So sa police naman, nanood ako ng mga news. Ganun lang kasi yung nanood ako ng news para makita ko kung paano sila mag-imbestiga. Ano bang iniisip nila pagka nakakita sila ng isang kriminal. Anong klaseng news? Local or... Local. Okay. Local. So last question, bilang K-drama fan, ano masasabi mo dun sa upcoming na What's Wrong with Secretary Kim? Sa casting nila Kim Chu and... Kasi physically nakikita ko yung mga photos nila. Mukha sila yung original. Tsaka napanood mo din ba yung mga teasers, yung trailer? Exciting. So supportahan yun kasi ang saya panoorin na naging successful siya sa yung K-drama na yun, naging successful worldwide. Paano natin gagawin na sa Filipino? Yeah. Diba? Paano natin i-adapt sa ating sa ating kultura bilang mga Pinoy. So, yun ang exciting.
Thank you.